Hallelujah. Good morning po sa lahat. Happy Sunday po. Thank you po. Pwede po siguro yung mga nasa bandang likod, pumunta po dito sa harap. So we can occupy the seats. Sige po, dito po tayo. So this is another day that the Lord has made. And natutuwa po akong makita ang bawat isa. And I know that the Lord has been good to us and sustained us every day until today that we are meeting together for fellowship and praise and worship. And inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo sa ating panimulang panalangin. Praise you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, we thank you for another day, another Sunday that you have brought us here. Salamat, O Diyos, dahil ikaw, Panginoon, ang tunay na nagsusustain sa amin. Ang lakas, ang talino, ang mga kakayahan, lahat ng ito ay galing sa inyo. You have given this gift to us, Panginoon, so that we can live a life fully. And ang dalangin po namin is may offer po namin yung aming buong sarili in worshiping you, O God, in lifting your name on high. And talagang magliwanag kami sa liwanag na nanggagaling sa Panginoong Jesus. Ang dalangin ko po, O Diyos, sa programang ito, sa service na ito, Panginoon, ikaw ang pumuno sa lugar na ito, Panginoon. Fill our hearts, fill this place with your truth, with your love, and with your Spirit, O Father. Iyaan niyo po, O Diyos, na kami ay talagang magpasalamat, itaas ang inyong pangalan, because ikaw, Panginoon, ay karapat-dapat ng lahat ng ito. Sa inyo nanggaling ang lahat ng aming nakikita, nagagamit, and even our very own lives came from you, O God. We are very thankful and we worship you today. Yan niyo po, O Diyos, ay makita mo kaming nagtatapat sa inyo as we respond to your mercy and sa inyong pag-ibig, O Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Sa sandaling ito, ang dinadalangin ko po ay hayaan niyo pong ikaw ang manguna sa aming worship service mula sa tugtugan hanggang, Panginoon, sa pakikinig ng inyong salita as your message is being delivered by our speaker, and hanggang sa pagkatapos, Panginoon, ng service na ito, hayaan niyo po, O Diyos, that you guide us, and may we feel, Panginoon, your touch, Panginoon, in our hearts. Marami pong salamat sa sandaling ito. Inaangat ka po namin at dinadakilang iyong matamis na pangalan. Maraming salamat po, pinupuri at tinataas sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. 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 Malakas po na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Pwede po bang batiin natin ang ating mga katabi ng isang magandang umaga? Welcome po sa second service ng unang linggo ng buwan ng Setyembre. Amen. Merry Christmas na nga daw po sa Pilipinas. Amen. Pakitanong din po yung mga katabi nyo, handa ka na bang magbigay ng todong papuri sa Panginoon? Amen, amen. Sabi po sa James 5:13, whoever is suffering, let him pray, and whoever is cheerful, let him pray. So ano man po ang pinagdadaanan ng ating puso, karapat-dapat po ang Diyos ng pagsamba, ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri. Kaya ibigay po natin ang lahat. Hallelujah! Let's give praise! Woo! Nais kong ibigay ang lakas at buhay sa pagpupuri natin kay Jesus. Nais kong sabayan sa
pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. O nawang mabuti. Ikaw ang aking pastor, di magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang. At higit pa. Biyaya mo'y sagana at tumapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastor, kukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo at tumapaw. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Hallelujah! Hallelujah! Tunay, Panginoon, Ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. Salamat sa hindi mo natatapos, Panginoon, na pag-ibig, pag-aaruga, Panginoon, at pagmamahal sa amin. Thank you for showing us, Panginoon, how compassionate you are, Panginoon, Jesus. And that's what you want us to be as well, Panginoon. Salamat, Father. We want to honor you and worship you, Panginoon, for how you love us and how faithful you are, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, tingnan niyo ang aming mga puso. Maging ang pinakasulong-sulok nito, Panginoon. Abutin mo ito ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Hayaan mong mangusap ka, Panginoon, sa aming lahat. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhatiin ka.
for the last time, katapatan mo. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay,
mga salita, maging ang aming mga buhay kung paano ka naging tapat, Panginoon, at mapagmahal sa amin ng Diyos. Kaya, Panginoon, sambahin ka. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Hallelujah! Natili po tayo sa presensya ng Panginoon sa ating pag-upo. Amen. Napakasarap pong umawit at magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, before po tayo mag-pray for our tithes and offerings, gusto ko lang po i-share yung aking testimony of how I matured and grow sa aking relationship sa Panginoon through my tithes and offerings din po. So, actually, nag-start lang po akong maging consistent sa pagbibigay last year since nagkaroon din po ng same preaching series at the same month of August. So, nung challenge po tayo ni Pastora Nina to give and see kung paanong hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon if we're going to be committed and faithful sa Kanyang promises na hindi niya tayo pagkukulangin. Na-realize ko po doon as I give for the 3 months po na dire-diretso yung 90-day challenge na yun. The Lord will bless you, hindi lang po through finances. He can bless you more than ways that you can imagine. Hindi lang sa material things. And as I give and put my trust sa Panginoon na hindi niya ako pagkukulangin, na-open din po yung eyes ko na, wow, ganito pala ako i-bless ni Lord, ganito pala siya mag-provide sa akin. And hindi lang niya ako pinagpapala ng ako lang. Nakikita ko kung paano rin niya ako ginagamit to bless others, and sobrang nakakatuwa po kumilos ang Panginoon. And kaya I encourage everyone na as we give, let's prayerfully, di ba po na as we give ay pagkatiwala po natin ito sa Panginoon, and let's trust in Him na magpo-provide at magpo-provide po siya sa atin. Kasi our God is our provider, tapat po siya sa atin at hindi siya magkukulang. So let's pray po. Hallelujah, Father God, Panginoon. Tunay, O God, na tapat ka sa amin, Lord, bukas, ngayon, noon, magpakailanman, O God. Salamat, Lord, dahil today, Panginoon, ang aming buhay is our testimony, Panginoon, na hindi ka nagkukulang, Panginoon, sapat ka at higit pa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Kaya, Lord, as we give, O God, dalangin po namin na ang bawat kaloob po na makokollect namin, O God, ay magamit mo po according to your purpose, Panginoon, na magamit po ito para sa ikalalago ng iyong kingdom, Panginoon. Hayaan niyo po na as we give, Lord, ay mapuno rin kami ng pasasalamat, O God, because this is our way of giving thanks, Panginoon, sa iyo, giving praise sa iyo, Lord God. Ito po yung proof kung gaano mo kami pinagpala for the past week, for the past months, O God. Kaya, Lord, sa pagbigay po namin, Lord, ay kasama po nito yung aming puso, O God, yung aming pagtitiwala na magiging faithful ka, Panginoon, sa amin, Lord. Hayaan mo po na i-bless mo pa, Panginoon, ang mga may work sa amin, Lord. Ikaw magbigay ng kalakasan sa kanila, sa pagpasok, yung protection na kanilang kakailanganin. Sa mga students pa, Panginoon, na allowance lang yung aming source of income. Hayaan mo rin, Lord, na matuto kami at our young age to be faithful in giving sa iyo, O God. At dalangin din po namin sa mga wala pang kaparaanan na makapagbigay, Lord. Open our eyes, Panginoon. Open opportunities for them, O God, na makita nila kung paano pa rin sila, Lord, makakapag-give back sa iyo, Panginoon, even in our own ways, Panginoon. We acknowledge din, Panginoon, na it's impossible for us to have any of this, Panginoon, kung wala ka, O God. Kaya, Lord, hindi man ito sapat, Panginoon, no amount of money can really give thanks sa iyo, Panginoon. Pero, Lord, tanggapin mo ito, Panginoon, as our sign of worship, as a sign of our praise sa iyo, Panginoon. Muli, Lord, pagpalain mo po ang bawat pusong magkakaloob sa iyo, O God. Magamit mo po ito according to your will, Panginoon, at gamitin mo kami, Panginoon, faithfully, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong kingdom, Lord. Sa iyo po, Panginoon, ang pinakamataas sa papuri at pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan naman po. So, I hope that we will continue to be open in receiving the message of our Lord. Kaya purihin po natin ang Panginoon sa buhay ng ating preacher, nag-iisang Pastor Norden Guevara.
Good morning. Ay, malakas. Titimplahin po ni Kuya Nelson. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Pakibati po inyong mga katabi ng good morning. Ayan. Meron po kayong idadagdag dyan. Merry Christmas. Kasi September na. Ayan. So, simulan na po natin ang Christmas season, no? Talagang pasayahin po natin ang Christmas season na ito, no? Kalimutan na muna natin yung mga flood control, Tsaka anong nangyayari sa bansa natin. Ipag-pray po natin, pero wag po natin kakalimutan na God is in control. Okay? Hindi po yung flood control. Okay? Si Lord po talaga ang may plano ng lahat at hindi po siya nagkukulang sa ating bansa. Amen. So, syempre, ito, may nag-donate na kapatiran po natin, kaya iti-testing po natin ngayon. Amen. Gusto niya kasi yung mga preacher, lumalakad-lakad. Diba? Tsaka hindi sumasakit yung braso. Yan. So, I hope na masanay po kami na naglalakad. Diba? Sino bang susunod? Si Ate Ni bang susunod mag-preach, hindi ba? Ayan. So, bago po tayo makarinig ng preaching po ngayon, ay mag-announcement po muna tayo. May dalawa pong announcement. Of course, tatlo pala. Una ay natapos po namin yung day 1 ng ano yung ginawa natin Saturday. Okay. Yung JSO, Jesus Strategy Overview. Nako, inaaral po namin ang strategy ni Jesus. Paano siya nag-disciple at nag-evangelize in 3.5 years. Napalaki na po ang ministry. Yan. So, marami po kami natutunan doon and ang dalangin po namin, ma-share din po namin yan sa buong church at gawin po natin talaga yung mga natutunan po namin. Amen. Pangalawa ay, yan, Love Binds. Ito po yung PGL number 24 na team po. Pero syempre, hindi talaga yan ang pinapakita natin doon. No? PGL number 24, yun po yun. So, open po yan sa mga candidates para enroll ang sinasabi ko, mag-sign up, okay? So, ang registration po dyan ay 3,000 pesos para sa candidates. So, inaanyayahan ko po yung mga hindi pa naging candidate po ng PGL. Nako, huwag niyo pong hayaan na lumagpas po ito kasi sa susunod na naman, medyo matagal na naman, no? Blessing po ito talaga kapag ka nag-PGL kayo kasi dito po talaga kami, personally, na-feel po namin kung gaano po dapat magmahal ang isang Kristiyano. Na-develop po talaga yan, yung pagmamahal. So, open na po yan. And then, syempre, yung mga gusto pong mag-PGL team member, open din po yan. So, sa team member po ay 3,500 po ang registration. Yan, meron pong QR dyan. Meron din po yan sa FB page natin, FB group. So, available din po yung paano mag-register. Kung may katanungan pa po kayo dyan, ay pwede po kayo magtanong sa inyong mga D-group leaders or even po sa amin, no? So, pwede po kayong magtanong po. So, yan po ay ginagawa na po. Gagawin po natin ng October 28 to 31. So, that is before mag-November 1. So, yan ay Tuesday hanggang Friday. So, kung kayo ay magli-leave sa inyong mga trabaho, that is, pwede pa kayo mag-half day ng Tuesday, pero sa hapon po magsisimula na yan o sa gabi. And then, matatapos po yan ng Friday ng hapon din. Okay, next. Ayan. So, may meeting po mamayang 7 p.m. via Zoom ang MNE. Okay? So, kasi ngayon pong buwan na to o malamang either ngayong buwan na to o sa susunod na buwan ay magkakaroon po tayo ng mission exposure. Kung papaano po yan, pagpaplanuhan po mamayang gabi. Ano po ito? Ito po ay application ng pag-uusapan po natin ngayong buwan na to. Okay? So, excited po ba kayo? Ayan. So, pag-usapan po mamaya yan, sisikapin po natin na kayang-kaya nyo pong makapag-participate po dyan lahat. Alright. So, okay. So, hindi lang po Burr months ang pumasok po ngayon. Ang September po ay Missions Month din po natin. Sabihin nyo nga, Missions Month. Okay. Every year,
September ay Missions Month. So, may tanong lang po ako sa inyo, okay? Patungkol sa mission. Unang tanong, sino na sa inyo ang nakasubok makatry ng sumama o sumali sa mission exposure trip? Taas ang kamay. Yung 5 days, 1 week. Ako, si Ate Myra, lagi-lagi na yan. Nasa mission field na siya eh, no? May tanong pa ako. Sino na sa inyo ang naka-attend ng mga training tungkol sa mission? Taas ang kamay. Example, Kairos. Nakapag-Kairos na ba kayo? Ayan. Yung Kairos, nung una pa, pumupunta pa sila ng Thailand. Pero ngayon, may mga online na rin na Kairos training. Yan po ay pagtuturo kung paano nga ba ang mission at paano po ginagawa ang mission. Meron pa, sino na sa inyo ang nagbigay, nag-offering, nag-pledge sa missions? Taas ang kamay. Okay, thank you. Yeah, may mga nagtataas ng kamay. Kahit minsan lang, nakapagbigay ka na, okay po yun. Okay, ito, medyo mas madali ito. Sino na sa inyo ang nananalangin sa mga missionaries? Amen. Talagang kumakaway yung mga dawn watchers, di ba? Every Thursday, di ba, lumalabas ang mission. Tama ba ako? Yan. Ano pa? Ito. Sino na sa inyo ang nakapag-invite ng guests natin sa worship service or even sa ating Bring a Friend Sunday? Sino sa inyo nakapag-invite? Huwag kayong mahiya. Thank you. Yan. Madami-dami na rin. Ito, sino na sa inyo ang nakasama sa outreaches? Outreach. Nakasubok. Alright, thank you. Kahit nanuunan pa, hindi kailangan bago. Ito, sino na sa inyo ang nagpa-personal evangelism? Yung nakikipag-usap, nakikipag-iibigan, tapos ang hangarin mo ay makapag-lead ng kaluluwa sa Panginoon. Taas ang kamay. Amen. Sa mga nakita kong hindi nagtaas ng kamay, lahat po yun ay pwede nating gawin bilang bahagi ng missions and evangelism natin. So napakarami pong napakarami nating choices o paano po kayo magjo-join o makikibahagi sa isang gampanin ng church, no? So, ang lahat po ng mga preaching series po natin ngayon ay meron po tayong tema. Okay? Ang tema po natin ay, buong taon na ito, ay Empowering All Generations for the Great Commission. So, ang ginagawa po natin bilang church, ang number 1 na priority natin is the Great Commission. Okay? Ang Great Commission, mag-evangelize tayo, umabot tayo sa maraming taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Hindi para maging member lang sila ng church, para hindi lang yun, okay? Kasi magiging automatic po kasi yun eh. Kapag sila ay nakakilala sa Panginoon, ang susunod kasi nun ay dapat maging bahagi sila ng isang grupo kung paano sila lalago. And that is the church. Okay? So, yan po yung pangbuong taon po natin. At hindi lang po tayo tinuturuan, tayo po ina-empower. Ano ibig sabihin yan? Dapat hindi lang sa isip, dapat kaya nating ma-apply. Yun po, okay? Kaya ina-empower po tayo. Sabi mo sa katabi mo, itong lahat ng preaching for empowerment natin. Sabi mo. Ayan. Ina-empower kasi tayo. Yan po ang goal natin. Hindi lang tayo makinig dito tapos wala na. Kailangan gagawin po natin. Okay? So ngayong September po, ang ating bagong preaching series ay Kingdom Revealed. Yan pong nakikita po nyo dyan. Kingdom Revealed, the compassion, power, and glory of Christ. Sa series po na ito, gusto po nating maihayag o maipakita kung ano ang picture ng kaharian ng Diyos. Kaya sa Kingdom Revealed. May pag-usapan muna tayo. Kasi parang ang Kingdom of God, parang figurative, Parang malalim, no? Pansin nyo, ano kaya ang ibig sabihin ng Kingdom of God? O sa Bible pa yan, Kingdom of Heaven or Kingdom of God. Same po ang meaning po nun. Okay? So alam ko, mayroon kayong mga nasa isip. Sige. Ang Kingdom of God o kaharian ng Diyos,
Hindi po ito lugar. Kagaya ng Pilipinas, Rome, Israel, London, US. Hindi po siya ganon, ha? Okay? Ano pa? Hindi ito political kingdom. Okay? Kunyari, may political kingdom sa Davao, sa Ilocos. Hindi ganon. Hindi ito political kingdom. Ito pa, hindi ito church denomination. ICTTP, Kingdom of God yan. Diba? JL, Kingdom of God yan. Victory, yan? Kingdom of... Hindi siya ganon. Hindi siya denomination. Okay? Ano pa? Ito, hindi lang ito, ang Kingdom of God, hindi lang ito pang future. Ano sabihin nun? Hindi lang to yung pag namatay tayo, mapupunta tayo ng langit, yun ang Kingdom of God. Hindi lang siya ganun. Okay? O ano ito? Define na natin. Ang Kingdom of God, ito ay spiritual kingdom. Okay? Kung saan naghahari ang Diyos. Kung spiritual, hindi mo nakikita yan. Di ba? Pero naghahari doon ang Diyos. Paano naghahari ang Diyos? Okay? Ito ay pangkasalukuyan, now, at panghinaharap, future. So, hindi lang langit pala yun. Ha? Okay? Ano pa? Ang Kingdom of God, ito ay kung saan ang kalooban ng Diyos ay sinusunod at ipinapamuhay. Yon ang Kingdom of God. So, pwede pala nating sabihin, ang Kingdom of God ay nasa ating mga puso. Amen? Amen ba? So, lahat ng sumusunod sa naisin ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at ipinapamuhay ito, yung lahat ng natututunan, iyon ang Kingdom of God. Sabi mo sa katabi mo, you are in the Kingdom of God. Okay. So sa series na ito, makikita po natin na sa paghahari ng Panginoong Hesus ay puno ng pagmamalasakit, ng kapangyarihan, at ng kanyang kadakilaan. Yan po ang tatalakayin po natin. Hindi natin matatalakay kasi ang lahat patungkol sa Kingdom of God sa 4 na preachings lang. Pero yan po yung tutumbukin po natin. Ang tanong ko nga po sa Panginoon, nung naghahanda po ako ng preaching na ito, Lord, ano bang significant nito sa amin? Pag-uusapan namin ng Kingdom Revealed. What's in this for us? Ano bang meron dito, Lord? Kailangan ba namin itong malaman? Kailangan ba namin itong information na ito? Yun yung tanong ko sa Panginoon. O ano? Tama, di ba? Kailangan ba talaga natin ito? Yun. So, yan po yung magandang katanungan. I hope and pray na yung mga passages po natin ngayong buwan na to na pag-uusapan at tatalakayin, makita po natin ang bahagi natin sa Kingdom of God. Yan po yung gusto nating ma-expose. Ano nga ba talagang magiging part natin sa Kingdom of God? Okay? I hope and pray na hindi lang po tayo ma-amazed sa mga istorya na marinig po ninyo, kundi matuto po tayo sa Biblia. Actually, ngayon po, story po ni Jesus ang pag-usapan natin. I hope and pray na hindi lang tayo, wow, ang galing pala ni Jesus. I hope and pray na matuto tayo sa Kanya at gayahin natin siya kung anong ginawa niya. Amen ba? Sige, sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba makinig? Masamang nagsasalitang walang kausap. Dapat may kausap. Okay. Si F, may kausap ka ba, F? Okay. Okay. Sige. Yan po ang panalangin po natin na every time the Kingdom of God is revealed, God's people respond. And God's people are sent out into mission. Amen? Kasi ang mission, it is a natural overflow to go, to tell, and to serve so others may also encounter Christ
and enter His kingdom. Let us pray. Maraming salamat po aming Diyos Ama. Napakabuti niyo pang Panginoon sa aming mga buhay, Lord. Salamat sa iyong presensya, Panginoon, na talagang mataas, Panginoon, sa amin. Sa pagkakataong ito, pumapasok ka, Panginoon, hindi lang, Lord, sa aming kalagitnaan, kundi even, Lord, sa aming mga puso, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong biyaya, Panginoon, sa amin at pagpapala, Panginoon, na enjoy namin ang presensya mo nung kami, Lord, ay nag-aawitan kanina, Panginoon, at talagang ibinigay namin, Panginoon, ang aming mga hindi lang awitin, kundi ang aming buhay, Panginoon, sa inyo at puso, Panginoon. At ngayon, Lord, kami na naman ay makikinig ng iyong mga salita. Hayaan mo, Lord, na tumimo ito sa amin. Talagang mapakinggan namin ang tinig mo, Panginoon. Kung ano nga ba talaga, Panginoon, ang preaching series na ito, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang magbukas ng aming mga puso. Gawin mong handa, Panginoon, ang aming mga puso, Panginoon. At ma-apply namin ito sa aming buhay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. So, ang passage po natin ngayon ay matatagpuan sa Matthew chapter 14, verses 14 to 21. Ito po ay yung feeding of the 5,000. Okay? So, ang gagamitin ko pong translation ay ang salita ng Diyos sa Tagalog po para mas, mas dikit na kagad sa ating mga puso't isipan. So, basahin ko po muna. Kaya nang bumaba si Jesus sa bangka, sabihin nakasakay si Jesus, tapos bumaba siya ng bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang may mga sakit sa kanila. Nang gumagabi na, lumapit kay Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, nasa ilang na lugar po tayo at dumidilim na. Okay? Wilderness, parang ganun siya. At dumidilim na. Paalisin nyo na po ang mga tao para makapunta sila sa mga nayon at nang makabili ng pagkain nila. Okay? Pero sinabi ni Jesus sa kanila, hindi na nila kailangang umalis. Kayo ang magpakain sa kanila. Sumagot sila, meron lang po tayong 5 tinapay at 2 isda. Sabi ni Jesus, dalhin ninyo ang mga ito sa akin. Inutusan niya ang mga tao na maupo sa damuhan, kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos ay hinati-hati niya ang tinapay at binigay niya sa mga tagasunod niya at ibinigay naman nila ito sa mga tao. Verse 20, kumain silang lahat at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang mga natirang pagkain at nakapuno sila ng 12 baskets. Ang bilang ng mga lalaking kumain ay mga 5,000 maliban sa mga babae at mga bata. Ang title po ng message natin ngayon ay Compassion Revealed, the Mission that Multiplies. Compassion Revealed, the Mission that Multiplies. So, minsan ba nag-isip kayo ng ganito? Lord, ano bang maibibigay ko sa'yo? Nag-isip na ba kayo ng ganyan? Oo, Lord, ang konti lang ng meron ako eh. Pwede na ba to? O kaya, Lord, wala akong maibibigay sa iyo eh. Anong pwede kong ibigay sa iyo? Naisip na ba kayo ng ganyan? Itong kwento ni Jesus, feeding the 5,000, ay magpapaalala po sa atin na kahit kaunti lang ang nasa kamay natin, kapag inalay kay Jesus, nagiging sobra-sobra. Ito pong gusto po nating ma-emphasize ngayon, na ang konti na meron tayo kapag inalay natin sa Panginoon, ito ay pagyayamanin ng Panginoon at magiging sobra-sobra. Amen.
So bago po mangyari itong pagpapakain ng Panginoong Yesus sa mahigit 5,000, kasi sabi pa doon, 5,000 yung mga lalaki pa lang. Eh may mga babae pa, tsaka may mga bata pa. So malamang-lamang 10,000 ang pinakain. Hindi ko ma-imagine eh. Hindi pa ako nakarating sa ano ba, sa nagrarally na sinasabing 10,000. Ganun. Hindi ko alam kung gaano to kadami. Tayo, konti lang dito, pero parang ang dami na natin, no? Ito, 10,000. More or less. Okay? May pinagdadaanan po ang Panginoon. May moment siya ng kalungkutan bago siya nagpakain ng 10,000 mga tao. Alam niyo po kung anong moment niya? Kamamatay lang po ni John the Baptist. Hindi lang po siya namatay sa sakit, siya po ay pinugutan ng ulo, kaya siya namatay. Di ba? Mahululungkot lang naman siya. Alam niyo po kung anong sobrang kalungkutan po sa kanya noon? Si John the Baptist ay pinsan niya. Okay? Pinsan niya kasi si Elizabeth, yung nanay ni John the Baptist, saka si Mary, ay, magpinsan. Tama ba? Yan. First cousin, magpinsan po sila. Pero hindi lang po yun. Alam niyo po ba na si John the Baptist ang naghanda ng daan ng Panginoong Jesus sa kanyang ministry. Ibig sabihin, siya yung the voice in the wilderness na sumisigaw na darating ang Messiah, mag-repent kayo. Yun ang sigaw ni John the Baptist. Ano pa? Si John the Baptist po ang nag-baptize kay Jesus. Ako, nakaalala ko yung nakasampay dito kahapon, di ba? May mga pictures kaming in-arrange in-arrange namin in order, in chronological order na kung saan, di ba, ang Matthew, Mark, Luke, and John, iba-ibang timeline nila. So, pinagsunod-sunod po namin yung lahat. So, ayun po. Yung baptism of Jesus, kasama yun sa paghahanda ng foundation ni Jesus sa ministry niya. Ano pa ang ginawa po ni John the Baptist? Siya rin po ang nag-introduce kay Jesus bilang Lamb of God and Messiah, si Jesus. Partly po, dahil nagpipreach si John the Baptist ng ganito, tinuturo niya ang Messiah na dumating na. Siya ang Lamb of God na mamamatay para sa maging alay. Dahil po doon, partly, kaya pinugutan ng ulo si John the Baptist. So, nakakalungkot po yun, ba? Kaya si Jesus, dumadaan sa kalungkutan, pero, nagpakain pa rin siya ng 5,000 o mahigit 5,000. Nung nakita ng Panginoong Hesus ang napakaraming tao, iba po ang nangyari. Imbis na pwede naman siyang magpahinga na lang, di ba? Pwede ba palamig muna ako, magluluksa muna ako, pwede bang mag-moment muna ako? Di ba? Kayo na muna bahala sa mga sumusunod sa akin. Pwede namang mag-moment muna si Jesus, di ba? Pero nung nakita niya yung napakaraming tao, nagkaroon siya ng compassion sa kanila. He was moved with compassion, and that compassion turned into a mission that multiplied. So ano po yung maaaring makita po natin sa mensahe po ngayon? Number 1, compassion sees beyond self. Compassion sees beyond self. Sabi po dyan, nakita niya napakaraming tao, naawa siya sa kanila at pinagaling niya ang may mga sakit sa kanila. Yun ang unang response ni Jesus. Response pala ni Jesus. Nung nakita niya maraming tao, naawa siya at pinagaling niya kagad yung may mga sakit doon sa crowd. Sobrang lungkot niya, pero ang mata niya ay nakatingin sa pangangailangan ng mga tao. Ano ba ang compassion? Ano ba ang compassion? Ito ba ay awa? Ito ba ay pagmamahal? Okay? Pareho po yan, no? Pero hindi lang po ito awa at hindi lang ito
pagmamahal na I say na mahal kita. Okay? Ang compassion po, hindi ito sa bibig lang. No? Ito'y pagmamahal na may aksyon. Ito ay awa at pagmamahal na nagbubunga ng paggawa. Okay? Active love that moves to help, to heal, and restore. Okay? Pag sinabing compassion, ito ay may pagmamahal, nakikilos ka para tumugon, tumulong, at mag-ayos kung ano man yung dapat ayusin. Si Jesus, dahil sa compassion, nagpagaling kaagad siya ng may mga sakit. So, pag-usapan na po natin ng misyon, no? Alam niyo po ba, ang misyon ay hindi nagsisimula sa plano at hindi nagsisimula sa pera. Ito po ay nagsisimula sa puso. Lahat yun, di ba? Hindi nagsisimula sa pera, hindi nagsisimula sa plano, ito ay nagsisimula sa puso. Napakahalaga naman po ng may resources, ng pera, no? Pero mas mahalaga po dito ang puso. Okay? Si Jesus, puso kagad ang pinagana niya. So, ang matututunan po natin doon, dapat hindi na makakahadlang sa atin ng ano paman. Dapat meron po tayong puso. And that is compassion. Compassion notices. Compassion looks outward. Compassion sees the need. Compassion opens our eyes. Compassion reaches out. Compassion looks beyond self-interest. Compassion goes beyond comfort, borders, and boundaries. So, ang dami pong magaganap kapag ka may compassion. Hindi ito nakatingin sa sarili. Ano bang balik na sa akin ito? Gagawin ko to, anong balik na sa akin ito? Minsan kasi ganyan ang ano natin eh. What's in it for me? Ba't ko gagawin yan? May balik ba yan? Diba? Para tayong mga negosyante lahat kapag gano'n, di ba? Kailangan may profit, di ba? May return on investment. Hindi po gano'n ang compassion, no? Ang compassion, nagre-reach out. Ibig sabihin, umaalis ka sa comfort zone mo kasi nagre-reach out ka. Ang compassion, may kasamang bleeding. Magbi-bleed ka, masasaktan ka. Yun ang compassion. Okay? Compassion opens our eyes. Pwede kasing, nakatingin ka pero hindi ka nakakakita pag wala kang compassion. So matututo po tayo sa Panginoong Jesus, His compassion looks beyond Himself. Nakita niya kaagad, kahit may kalungkutan siya, ang nakita niya kaagad, pangangailangan ng mga tao. Inuna niya kaagad ang mga tao before sa kanyang sarili. Alam niyo po ba, kahapon, emphasize, kasi tayong sa church, no, ang ganda na may reflection kaagad ako. Sa church po kasi, di ba, alam po natin na ang Panginoong Jesus ay 100% God and 100% man. Nag-agree ba kayo dyan? Kasi kung hindi, pag-usapan po natin yan, pagbabako po dito. Okay? 100% God, 100% man. Hindi po siya 50-50. Okay? Mahirap po maintindihan ito, pero hindi 50-50. Hindi siya kalahating Diyos, hindi siya kalahating tao. 100% man and 100% God. Pero usually, ang mindset natin, huwag na natin pag-usapan yung pagiging tao ni Jesus. Alam na natin yan. Ang pag-usapan lang natin yung pagiging Diyos ni Jesus. Di ba? Ganyan tayo? Tama, no? Kaya, seldom makarinig tayo nang ine-emphasize yung pagiging tao ni Jesus. Tama? Sa mga preaching, sa D-group natin, di ba? Di ba, discovery about God. Oy, si Jesus yan, ay God yan, Holy Spirit yan. Discovery about man, ay man yan. Pero hindi natin, yung Bible verse ay patungkol kay Jesus. Hindi. Ang tingin natin kay Jesus ay Diyos siya eh. Hindi natin in-evaluate kung ano yung pagiging man ni Jesus. Okay? Kahapon po, in-emphasize namin yan. Bakit? Kasi napakahalaga pala dapat malaman natin kung papaano namuhay bilang 100% man si Jesus. Napakahalaga po niyan. Kasi siya ang ginagaya natin. Pag inisip natin, Diyos siya eh, hindi natin kaya yan.
O, tingnan nyo, di ba? 100% man siya, kaya yung ginawa niya, kaya din natin. Amen? Amen ba? O, balik na ulit tayo dito. May compassion si Jesus. Hinarap niya, imbis na harapin ang sarili, ang hinarap niya yung pangangailangan ng mga tao bilang tao. Sabi pa nga kahapon hindi niya kailanman nilalabas yung God card niya. Parang credit card, di ba? Magbabayad na ako, ito. Hindi niya nilabas yung pagiging Diyos niya. Pinipigil niya yun. Ayaw niyang gamitin. Kasi kailangan niyang gawin yung pagiging tao niya. Okay? Ito, syempre, nagpe-perform siya ng miracles. Yan para tuparin ang kalooban ng Diyos. Pero para i-save ang sarili niya, hindi niya ilalabas ang God card niya. Hanggang doon sa krus. Madali naman ilabas Lord, ayoko na. Di ba? Lord, patayin ko na lahat itong matasamang tao. Madali naman, di ba? Pero hindi kasi gano'n ang plano ng Panginoon. Kaya, kung kaya ng Panginoong Jesus, kaya natin. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, si Jesus, 100% man yan, ikaw ba 100% man din? Sige, sabihin niyo muna. Tao ba yung katabi mo? Tao ba yan? Kaya niyan yung ginawa ni Jesus. Sabihin mo, dali. Amen. So kung kaya ni Jesus magkaroon ng compassion sa mga tao, kaya natin. So matuto po tayo sa Panginoong Jesus. His compassion looks beyond Himself. So in application, pwede nating sabihin, Lord, buksan mo naman ang mga mata ko, Lord. Parang wala akong puso di ba? Buksan mo naman, Lord, yung mata ko. Makita ko kung ano talaga yung pangangailangan, kalagayan ng mga tao. Di ba tayo? Pag sobrang busy natin, wala na tayong napapansin ng mga tao. Di ba? Naalala ko lagi si Leia Lagi ko siya sinasabihan. Di ba? May mga nagko-call na bangko, mga ano ba yan? Mayroon mga, yung outbound ba, yung nagpa-follow up sila, tapos mayroon silang ibibenta sa'yo. Kaya basta makukulit, may mga ganon. Dahil sobrang busy niya, nakaka-istorbo yun. Susungitan niya. Ganyan din ba kayo? Ganyan din ba kayo? Di ba, sinusungitan nyo. Pag hindi nyo kilala, sinusungitan nyo, di ba? Taxi driver, kunyari, o Grab. Pagka, hindi maganda yung serbisyo, anong ginagawa ninyo? Di ba? Sinusungitan nyo rin. Inaaway nyo pa di ba? Pag sa Jollibee, di ba? Pagka hindi nyo nagustuhan, nagrereklamo kayo, di ba? Ganon Hindi na natin nakikita ang nakikita ni Lord. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ay wag mo na sabihin. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Gano'n ka. Tama ba? Tama ba? Oo nga, Ganon din naman ako Ganon din ako. Alam nyo, hinahangad ko nga na makausap ko yung mga kapitbahay namin doon. Pag naandun naman na sila, nahihiya ako. Mas mayaman sila Parang ganon. Ang nakakausap ko tuloy, may kasabay ako nagka-car wash. Ay, Brad, jogging tayo mamaya. Hindi pala, walking tayo. Hindi na pala ako pwede mag-jogging. Walking tayo, Ganon lang. Kamusta na? Nahihiya nga kami. Kasi, parang mas Kristiyano pa nga sila sa amin. Kasi one time, basta pag meron silang crops, yung mga prutas, kasi taga Mindanao sila binibigyan nila kami. Kami wala naman kaming crops, di ba? Wala kami maibigay. Binibigyan po talaga kami. Ganon. So, balik ulit tayo doon sa Panginoong Jesus. Ipanalangin natin in application. Ipanalangin natin, Lord, lambutan mo naman yung puso ko, Lord. Gawin mo namang malambot na puso ito. Pusong laman, hindi pusong bato. Palambutin mo naman ito, Lord. Makita ko naman, maging loving naman ako. Especially sa mga hindi mananampalataya. Pero dapat, even sa mananampalataya, mabait talaga. Pero iba kasi, hindi lang kabaitan kasi yung compassion. Lord, ano bang kailangan nito? And
alam naman natin ang pangangailangan ng mga hindi mananampalataya. Di ba? Number 1 is kaligtasan. Pagmamahal ng Panginoon, maramdaman niya. Pero of course, yung mga physical things, emotional things, relationship, kailangan din nila yan. So, ipinoprovide natin the physical and the spiritual side na mga kailangan ng mga tao. Ipag-pray po natin yan. No? Na yung pagmamahal talaga ng Panginoon at magre-respond po tayo, maabot natin sila. Hingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng compassion at ma-practice natin ito. Pinapractice po talaga yung kabaitan. Pinapractice talaga yung compassion. Yung awa na may pagmamahal, na may action. Hindi po ito lalaki sa atin kapag hindi natin, yung aware tayo, yung ano tawag dyan, sinasadya natin. Kailangan sadyain natin. Kasi hindi siya natural. Kailangan maging natural. Pag nasanay na tayo, saka na magiging natural. Yun ang lalabas. Pag nagugulat, yun ang lalabas, compassionate. Diba? Sa atin pa, pag nagugulat tayo, anong reaction natin? Ay, kabayo. Ay. Ganyan. Nagagalit pa na, di ba? Ganyan siya, ang reaction natin. Tama? Kung ano-anong ay, di ba? Dapat pag nagulat tayo, ang automatic nun, Kristiyano ko tayo. Ang ginagaya natin si Jesus. Yan ang automatic dapat natin. Amen ba? Gusto ko makarinig ng amen. Parang ganda, no? Gumaganyan ako. No? Okay. Ano ang mga pwede natin gawin, no? Para ma-practice natin yan? Magsimula kayong umabot. Makausap kayo sa mga kapitbahay ninyo, makipagkaibigan kayo, maging concerned kayo, maging interested kayo sa kanila, sa buhay nila. Kamusta, kapatid, kapitbahay, ate, di ba, be, ganyan ng mga natin. Hindi ka papayag na, kamusta ka? Ito, mabuti, bye-bye. Lahat tayo mabuti lang, general lang, di ba? Maghukay ka naman. Ganon din ikaw. Mag-open ka sa mga, pag sinagot ba tayong, okay naman ako, wala ka nang gagawin. Hindi yun practice ng compassion. Okay? Palalimin mo naman. Yun ang building relationship palalimin mo naman. Okay? Amen ba? Alam niyo po, pinapractice ko rin yan. Okay? Kahit na ako ay, ano yan? S yun. Ano yung S? Kahit na ako ay people person sa kalahati, ako ay goal-oriented pa rin sa kalahati. Yun po yung personality ko Minsan, mas malakas ito. Dapat may people-oriented din ako. So kayo, hindi ko po alam ang inyong personality, pero mas maraming effort kapag kayo ay goal-oriented. Mas marami effort yun. Pero yung mga people-oriented na, yung natural na pala kaibigan, mas madali po yun na gawin. Pero ganun pa man, lahat po tayo dapat umaabot sa kanila, nakikipag-usap sa kanila, ang purpose is makilala nila ang Panginoon. And kailangan ng compassion nun. Hindi dapat madiriin. Di ba? Nadidiri ba kayo pagkasipunin yung bata? Oo, pero kailangan tiisin yun. Di ba? Kasi yun ang compassion. Pag hindi mo tiniis yun, hindi mo mapapractice. Subukan po ninyong sumama sa mga outreaches, yung nakaraan sa Moseros, sa school, di ba? Sa school, di ba? Mahaamoy nyo. Dati kasi ang school, amoy Nutriman lang. Di ba? Ngayon, amoy pawis ng mga bata, di ba? Amoy putok na kagad. Sorry, live po tayo. Ay, mamaya, nare-record pa na tayo. Di ba? Kailangan tiisin mo yon, pero kailangan mo silang turuan. Di ba? Oy, alam mo ba, paano yan mawala? Ganito ang ginagawa ko. Meron din ako niya ng bata pa ako. Di ba? See? Tapos, pag na-open ang puso nila, yan na yung pagkakataon. Di ba? I-share mo na si Jesus sa kanila. Subukan po niyo yan. Sa Akasha, pwede kayong kasi from time to time, pag maraming training dito, hindi kami nakakarating sa pag sobrang busy, nakakancel ang Akasha. May food yun. Sayang, may budget yun. Di ba? Pwede po kayong makijoin po doon, magtuturo sa mga bata. Ganun.
Ano pang pwede nyong, mag-feeding kayo sa harapan ng bahay ninyo. Ha? Magluto kayo ng isang, isang malaking kaldero na, na lugaw. Itapat nyo naman na parang merong pagdiriwang, di ba? Sabihin nyo, ay, birthday ko ngayon, nagpapakain ako, meron akong libreng lugaw. Ganun lang. Subukan nyo lang yung mga ganyang bagay. Maliliit na bagay, pero yan po yung practice natin ng compassion po natin. True mission begins when we stop looking inward and start looking outward. Doon po nagsisimula ang totoong mission. Okay. So pangalawa, na pwede po nating makita po dito sa verses natin, compassion calls for partnership. Compassion calls for partnership. Jesus wants partnership. Sabi po ng mga disciples, Lord, pauwiin mo na sila. Gutom na sila. Wala naman tayong maraming baon. Wala namang sinabi kung nagbaon ba sila. Sa John nga, sa Matthew, Mark, Luke, ang nakalagay lang doon, meron silang dalawang isda at saka 5 tinapay. Ang sabi sa John, bata ang may dala nun. Kahit alun doon, merong may dalang 2 isda, 5 tinapay. Sabi na, Lord, wala tayong maraming baon, wala tayong may papakain sa kanila. Ano sagot ni Jesus? Huwag nyo na silang pauwiin. Give them something to eat. Kayo na magpakain sa kanila. Tingnan nyo, pwede namang si Jesus, ipagain na. Pakainin mo silang lahat. Bakit pa kailangan kayo na ang magpakain sa kanila? Kasi Jesus wants partnership. Okay? Napagaling niya na nga di ba? Yung may mga sakit. Hindi naman yung mga disciples ang napagaling noon. Pero this time, kayo magpakain sa kanila. Ano pang sabi? Ano bang meron tayo dyan? Tanong ni Jesus. Sabi, meron po tayong 2 isda at saka 5 tinapay. Iabot nyo sa akin. Tingnan nyo. Nagets? Gusto niya kasing ka-involve. Hindi niya sinabi, konti naman yan. Ano yan? Di ba? Hindi niya sinabing, luto na ba yan? Kung ano pa man. Pwede niyang, pero gusto niya, partner tayo dito sa ministering to. May gagawin kayo. Kaya ko naman ito mag-isa, pero gusto ko, kasama ko kayo. Jesus wants partnership. Compassion calls for partnership. Ganyan din po sa mission o ministry. Hindi tayo tinawag para solohin ang ministry. Tinawag tayo para i-share at mag-partner kay Lord, mag-partner to one another. Okay? Kaya yung mga soloista dyan, ako lang to gagawa kasi mas matagal pagka aasahan ko pa kayo. Tagal nyo. Ako na lang to. May mga ganyang ugali, di ba? Yung mga choleric ba? Choleric na choleric. Yung dominant, di ba? Ako na lang. Nakakatagal pa kayo. May mga ganyan, no? Pero yung practice ni Jesus, gusto niya may partnership. So, marami po tayong mga partnership na nagaganap sa missions. No? Una, yung OM, Operation Mobilization. Imagine po ninyo, naging partner tayo nila kasi yung support nila Pastora Perla sa ibang bansa, kung saan sila nagmi-mission, OM ang partner nila doon. Dito sa Pilipinas, naging guest po natin si Pastor Art na leader po sa OM, naging partner po natin sila at naging partner po natin si Myra kasi taga-OM na si Myra. Kinukuha po siya sa local na mission. OM. Galing, no? Ano pa? Marami po tayong partnership. Yung Christ to Thailand Mission. Alam niyo po ba, ang director po ng Christ to Thailand Mission ay galing sa CTTP. Nagtayo po siya doon ng isang mission organization.
Partner din po natin sila. From time to time, ay nagpipreach po sila dito sa Pilipinas. Pagka-convention, nagpipreach po si Kuya, ano pangalan? Kuya Sunny Largado. Yan. Si Kuya Sunny Largado. Ano pa? Si Pastor Edu sa Thailand. Pastora Perla. At meron pong mission department ng CTTP. Yan. May partnership din po tayo. Ano pa? Meron tayong budget sa mission. Some way, tayo ay may partnership sa mission. Lahat po tayo ay, pagka kayo ay, tanong ko kanina, kapag kayo ay may bahagi na anything na ginagampanan doon, kayo ay partner. Pero dapat yun ay alam nyo talaga. Intentional po kayo. So in application, huwag po nating solohin ang naisip natin pwedeng gawin sa pag-abot sa mga tao. Ipagkalat po natin, ipagsabi po natin, i-share po natin. Yun po yung pinakamahalaga nun. We cannot do it alone. Ang gusto ni Lord, together tayong lahat. Kung naisip mong mag-open ng Bible study sa kaibigan o kapitbahay mo, isama mo yung D-group member mo o D-group leader mo. Pwedeng ganon. Okay? Sana po naiisip natin yan, ha? Okay? Pwede kayo magsimula ng Bible study sa bahay ninyo, sa bahay ng kapitbahay mo, kaibigan mo. And then, ipagpipray mo siya. Diba? Yun na po yung pwede natin gawin. Yung compassion natin. Ano pa? Kung naisip mong magpa-feeding program, pero hindi mo kaya, ang gastos nito, pwedeng group, D-group, ambag-ambag. Diba? Huwag mapigilan ng puso mo dahil iniisip mong hindi mo kaya mag-isa. Pangalawa, huwag naman nating isiping maliit lang ang maibibigay mo, kaya nahihiya kang ibigay o nahihiya kang magsabi. No? Ang mahalaga po, ibigay po natin kay Lord kung anong meron tayo, and Jesus wants to partner with us. Kagaya ng sinabi ng Panginoong Jesus, bring them here to me. Yung pagkain, ibigay nyo sa akin. Anong ibig sabihin po nun? Kung ano man ang meron kayo, ako bahalang paramihin yan. Yun ang ibig sabihin po ng Panginoon. Mission is not about having plenty. It's about partnering with Christ with what you already have. Pangatlong makikita po natin sa mga verses na ito, at ito na po yung pang-last, compassion multiplies through Christ. Compassion multiplies through Christ. Dadami lang po yun kasi naroon si Lord. Okay? Kinuha ng Panginoon ng 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya at nagpasalamat, pinagpira-pira sa ito at didistribute sa mga tao. Ang result, lahat sila kumain, lahat sila nabusog. May take out pa na 12 baskets. No? Yun po yung natira. Ang katotohanan po, that's the nature of mission. Hindi ito nagmumula o nagsisimula kung ano ang kaya natin, kundi kung paano pinapadami ng Panginoon ang maliit na meron tayo. Hindi po tayo kailangan maging sigurista na kumpleto muna ang pera natin. Kumpleto muna ang group. Tapos saka na tayo mag-go. Alam niyo po ang CTTP, nabuhay po ang CTTP pastors, mga churches, ng by faith. Lahat by faith. By faith, tapos by faith. Noon kasi walang mga kotse, walang di ba? By faith po lahat. Pinapagana talaga yung pananampalataya. Sinanay ko nga, di ba? Kinukwento ko lagi ito. One-way ticket. Pinadala sila ng CTTP noon sa Polillo Island. One-way ticket. Walang baon. Pagdating doon, by faith, Lord, bahala ka na sa amin. And then may compassion sa mga tao. Pinatira sila sa kumbento. Naging, naging headquarters nila yung kumbento. Imagine that. Tapos nakauwi sila pabalik. That's by faith. Hindi natin kailangan ipunin ng pera natin at pag konti pa lang, hindi tayo gagawa.
Kahit konti pa lang, pwede na kagad humayo. Si Lord ang bahala along the way. Amen. So sa inyong maliliit na pwede maging effort, si Lord po ang bahala na magparami po niyan. No? Dahil po sa compassion, dahil po sa puso ng Panginoon, na parami ang napakain. So dahil sa compassion, pinaparami rin ng Panginoon ang pagkain para sa lahat na nagugutom at sila'y nabusog at sumobra pa. So, paano natin i-apply ito? Paano natin gagayahin si Lord? Kapag nagbigay ka ng support sa isang missionary sa kahit anong halaga, huwag mong i-underestimate yun. Kasi paparamihin talaga ng Panginoon yun. Just give. Kapag nanalangin ka sa isang worker, huwag mong basta-bastahin. Lord, panalangin lang ang kaya ko eh. Alam naman natin kung anong kayang magawa ng Panginoon sa pananalangin po natin. Just pray. Kapag nag-share ka ng gospel sa isa o nag-invite ka papunta sa gawain, huwag mong sabihin, baka naman hindi siya tumanggap, baka mapahiya ako. Baka hindi niya magustuhan. Just share. Just invite. Yun ang layunin po natin. Yan ang goal natin. Kay Jesus, ang sa tingin nating maliit na bagay ay nagiging sobra-sobra. When we place our little in our hands, in the hands of Jesus, He turns it into abundance for His kingdom. Kaya po mga kapatid, huwag natin kakalimutan. Let's just give, let's just share, let's offer to God what we have. Walang iniisip, kasama lang ang puso. Si Lord ang bahala dyan. Tapos, dapat may compassion lang tayo sa mga tao. So, conclusion na po tayo. When compassion is revealed, the mission multiplies. Compassion sees the lost. Compassion invites us to participate. Compassion multiplies through Christ. Christ's compassion compels us to meet both spiritual and physical needs of the people. In closing po, during pandemic ay may isang kwento po nung 2021, nung time na halos maraming nawala ng trabaho, tapos mahirap lumabas. Wala silang pambili, walang pambili kasi maraming, 'di ba? Kailangan mag-work. Pag walang work, walang pera, 'di ba? So maraming nagkasakit, no? Maraming nahirapan po talaga. Pero sa Maginhawa Street sa Quezon City, may isang simpleng babae, si Ana Patricia Non. Naglagay lang siya ng isang maliit na mesa sa harapan niya. Nilagyan niya ng ilang gulay, may bigas, tapos may dilata. Nilagay niya lang sa harapan po niya. Tapos may nakasulat po doon, may karatula na nagsasabing, magbigay ka ayon sa kakayanan, kumuha ka batay sa pangangailangan. Yun po yung nakalagay doon. So maliit lang sana yung ginawa niya, no? Ganun lang eh. Konting gulay, konting bigas, konting makakain, dilata. Pero alam niyo po yung nangyari? Nag-viral. Nag-viral po siya, lumaki, nakita ng kapitbahay, nagbigay yung kapitbahay. So, imbis na mahuubos yung nilagay niya, mas dumami. Mas dumami, nadagdagan. Siyempre, may kumukuha din, pero mas marami ang naglalagay, nagsishare. Kita niyo po, nabuksan yung compassion dahil sa isang tao na nagpasimula ng movement. So, kumalat ang balita, nagbigay pa ang iba, dumami ng dumami, may gumaya ng gumaya sa ginawa ni Ana. Alam niyo po ba, mahigit 6,000 community pantries ang nasimulan sa buong Pilipinas during pandemic. Hindi ko po alam
kung kayo ba nakatanggap din during pandemic, ang church po natin ay naglikom din ng salapi, bumili ng bigas, bumili ng something, tapos ang offer sa atin, kung lahat kayo, pwede kayong humingi sa church kasi meron tayong ganito sa church. No? May ganyan, no? Sa iisang mesa, ilang gulay, pero dahil may compassion, nag-multiply para makakain ang libu-libong pamilya. So hindi natin alam kung paano palalakihin ni Lord ang maliit natin, pero tiyak na palalakihin na ito para sa kanyang kaharian. Amen. Meron pa pong isang tinatawag na, di ba may folklore, di ba? May church lore. Kumalat po ang balita sa JL Church nung panahon na nagsisimula pa raw si Brother Eddie Villanueva, no? Ang kwento ay, noong late 70s daw, bago pa lumaki po ang JL Church, si Brother Eddie Villanueva, isang simpleng Bible teacher lang, no? Na nagmi-minister sa mga estudyante at doon sa mga mahihirap sa Bulacan, no? May panahon na nagkaroon sila ng maliit na feeding program para sa mga batang nagugutom sa community. So wala silang budget. Meron lang silang isang sakong bigas na may nag-donate pa, no? So alam nilang hindi yun sasapat para sa lahat. Pero sa halip na umatras, nag-pray lang sila, nagluto pa rin sila ng lugaw. Ito ang nangyari. Yung bigas na dapat pang 30 katao lang ang makakakain, ang nakakakain ay halos 100 na katao. So nagtataka yung mga volunteers. Nagugulat sila kasi parang laging may sumasapat na extra kahit naubos na. So nagpatuloy po yung feeding program. May mga nagdo-donate. At alam niyo po ba, mula doon sa maliit na community sa Bulacan, lumawak ito ng lumawak hanggang naging JL Church. At hindi lang po sa Philippines, okay? Naging worldwide movement po siya. At milyon-milyon po ang nakilala sa Panginoon dahil po sa church nila. Dahil po kay Eddie Villanueva. Si Brother Eddie daw po ang nag-testify na yung rice miracle na yon ang isa sa mga unang tanda na kapag merong compassion to serve at may pananampalataya sa Diyos, ang Diyos mismo ang magpaparami ng resources. So today, bilang Missions Month po natin, let us see the harvest with compassion. Tingin po tayo sa paligid natin. Marami pong aanihin. Tingnan po natin sila with compassion. Let us bring our loaves and fish sa Panginoon. And let us trust Jesus to multiply kung ano ang meron tayo. Ang tanong ko po sa inyo, church, ano ang 5 loaves of bread mo at 2 fish? Ano ang meron ka sa kamay mo ngayon? Will you bring your loaves and fish to Jesus para magpatuloy ang ating misyon? Dadalin mo ba? Dalhin po natin sa Panginoon. Amen. Manalangin po tayo. Maraming salamat po, aming Diyos Ama. Dakila ka, Lord, sa aming mga buhay. You are sovereign. Alam mo, Lord, ang lahat ng mga bagay. Alam mo, Lord, ang aming mga puso. Alam mo, Lord, ang aming desire, Panginoon. Alam mo rin, Panginoon, kung ano ang meron sa amin. Mas alam mo nga, Panginoon, kami, kaysa sa aming mga sarili, Panginoon. That is why we humble ourselves to you, Panginoon. Bilang mga anak mo, kami ay nagpapailalim sa inyong sovereignty, sa inyong kapangyarihan, sa inyong biyaya, Panginoon, sa amin. Kinikilala namin na ikaw ang may lalang, Panginoon, sa amin. Ikaw ang nagligtas, Panginoon, sa amin. Ikaw, Lord, ang nagbibigay ng opportunity, Panginoon, sa amin by your grace, Lord, na kami ay maging bahagi ng misyon, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil this time, Lord, or for so many times, Lord, talagang naririnig namin ang patungkol sa pag-evangelize, pagmimisyon, pagtulong sa kapwa, pagsishare ng gospel, ng kaligtasan, ng pag-ibig mo, Panginoon.
Pero Lord, marami din kaming pinalagpas na mga opportunities, Panginoon. And right now, Father God, bilang Missions Month namin, Lord, hayaan mo na bumukas talaga ang puso namin. Panginoon, makita namin ang mga tao, kagaya, Lord, ng pagtingin mo sa kanila. At kagaya, Lord, ng compassion mo, magkaroon din kami ng compassion, Panginoon. Awa, Lord, at pagmamahal na umaaksyon. Kagaya, Lord, ng ginawa mo, Panginoon, doon sa pag-feed mo ng 5,000, Panginoon. Yun din, Lord, ang nais namin maranasan, Panginoon. Lord, wag naming tingnan na hindi namin kaya bilang church o individual. Ang tingnan namin, Lord, kapag binigay namin kung anong meron kami, magaganap, Lord, ang iyong mga plano, Panginoon. Magpapalain mo, Panginoon, kung anong meron kami. All we have to do is to decide, to desire, and to give to you, Lord. Maraming kaparaanan, Panginoon. Tulungan mo lang kami, Panginoon, na maglakas kami ng loob, manampalataya, Panginoon, kami. Alam namin, Lord, na may gagawin ka, Panginoon. Sa iglesyang ito, may gagawin ka, Lord, sa amin individually bilang part ng iglesyang ito. Maraming salamat po, O Diyos. Ngayon pa lang, inaangkin na namin ang katagumpayan at yung gagawin sa amin. Salamat po sa Panginoon ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, idadako na tayo sa ating communion. It's Communion Sunday. Tinatawagan ko po ang ating mga ushers. Ipapanalangin po natin mamaya bago po natin i-distribute, no? Kanina po, tinanong ko po kayo, will you bring your loaves and fish to Jesus? Pero alam niyo po ba, o hindi niyo po naisip siguro, hindi po talaga tayo ang unang nagbibigay sa Panginoon. Ang Panginoong Jesus ang unang nagbigay sa atin. Amen. At hindi lang po kaunti ang binigay niya, buong buhay niya. Siya po ay namatay para sa atin, para tayo ay maligtas. So sa pamamagitan po ng communion, aalalahanin po natin na ang Panginoong Jesus ang unang nagbigay sa atin. Binigay niya ang kanyang katawan, napako doon sa krus. Binigay niya ang kanyang dugo, dumanak doon sa krus para tayo ay maabot ng kanyang grace and mercy, compassion, para tayo ay maligtas. Sa pamagitan po nito, sambahin po natin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Father God, dalangin po namin yung aming communion ngayon, pag-celebrate nito, Lord. Patuloy namin niluluwalhati ka, O Diyos. Lord, ang sabi, Panginoon, ng iyong mga salita, lagi naming alalahanin ang communion, Panginoon, hanggang sa muli mong pagbabalik. At ito, Lord, ay hindi rin isang simbolo lang or part ng program, Panginoon, dahil hindi namin pwedeng basta-bastahin ang Communion Sunday, Panginoon. Sabi, Lord, ng Biblia, kaya daw maraming hindi napagpapala, kaya maraming nagkakasakit, kasi binabasta-basta, Lord, yung pag-take ng communion, Panginoon. Lord, patawarin mo kami kung hindi namin nilalaliman ang aming pagtanaw dito, Panginoon. Pero ngayon, Lord, hayaan mo, natanggapin namin ito as we celebrate your goodness, your love, your sacrifice sa aming mga buhay. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na pong i-distribute at awitin po natin ang awit na ito habang inaalala po natin ang Panginoon. Ang tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap.
Panginoon, Ikaw ang kagabay. Kabutihan mo sa akin di nakukulang. Panginoon, Ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Manatili po tayong nakaupo. Habang babasahin ko po ang verses na ito at i-take po natin ang ating communion. Hawakan po natin ang tinapay. Basahin ko po ang 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpiraperso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Hawakan po natin ang kopa. Pagkatapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Sabay-sabay po natin inumin. Pasalamatan natin ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, Lord, sa pagkakataong ito sa aming mga buhay. And as a church, Lord, we really honor you sa pagbibigay mo, Lord, ng iyong buhay dun sa krus at
kami, Lord, ang recipient, Panginoon. We are your church and we worship you, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo mag-closing prayer, ay babatiin po na natin ang guest po ni Sister Ellen Ignacio. Nariyan po siya, si Ofelia. Nasaan po siya? No, nasa taas. Ofelia, pasensya na po, hindi ko po mabasa yung apelido po ninyo. Pero siya po ay guest ni Ate Ellen Ignacio. Church, i-welcome po natin siya. Ready? 1, 2, 3. Para sa inyo yung W na to. Ang dami, di ba? Yan. Sige, you are always welcome na bumalik-balik dito sa church na ito. And I hope na mas marami kang makilala dito sa aming church at makilala mo rin si Lord kapag ka hindi pa. Amen. So, ngayon po ay tumayo na po tayong lahat. Let's close in prayer. Salamat po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Lord. Salamat, Panginoon. Sa gathering na ito, we really enjoy your presence. Nadama ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong mensahe, Panginoon, sa pagkakataong ito. Patuloy namin dalangin na yung mga salita mo, Panginoon, ay magawa namin, maipamuhay namin, Panginoon, sa aming mga buhay. At sa aming pag-iwahiwalay, Lord, hayaan mo na ang pag-ibig mo, aming Diyos Ama, ang biyaya ng Panginoong Jesus at ang pagsama ng Banal na Espiritu ay sumaamin ngayon at magpakailanman. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, pwede mo na po tayong magkumustahan, magkamayan bago po tayo umuwi. God bless everyone. See you next Sunday.